Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Well, na isipan ko lang na pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa sa importansya ng ebidensya sa isang kaso ng illegal dismissal kung ano ba yung mga unang tinitingnan kapag merong kaso ng illegal dismissal na ang employer nagdi-deny na tinanggal niya yung empleyado, 'di ba? So paano ba hinihimay yung mga yung sitwasyon ng ating husgado diyan, ng ating labor arbiter para ma-resolve ng tama o ayon sa batas ang issue ng illegal dismissal. Well, ang nangyayari kasi, may mga nagko-comment dun sa ating YouTube channel na kesyo tinanggal daw sila, and then tinatanong natin ngayon, ba't mo nasabing tinanggal ka na? Kasi ganito daw, ganyan daw, ganitong trato. So in short, hindi ganoon ka categorical, hindi ganoon ka sureball yung basis na sinasabi nila tinanggal na sila. So kaya natin naisip na i-discuss agad ngayon yan dahil maraming mga ganong similar situation Well, ang bago tayo mag-proceed, i-shout out muna natin itong ating mga masugid na followers and subscribers nandito. Pasensya na kaya at naisipan natin ngayong dito sa sitwasyon na to na mag-discuss kasi nga ayoko mawala sa isip ko dahil lalabas ako mamaya. So gusto ko agad ma-share baka mawala sa mawala sa isip ko yung topic. And of course, ang natin, may mga rules tayo dito sa ating channel na panoorin nyo muna. Panoorin nyo muna yung ating YouTube rules para maintindihan nyo kung ano yung mga dapat nyong malaman sa pagpunta sa channel ko at pag nanonood kayo dito ng mga videos na lagay ko dito. Okay, welcome back sa ating discussion. Yung sitwasyon na kino-contemplate kasi natin, ganito. May empleyado na nagreklamo na siya ay illegally dismissed sa trabaho. So, ang employer naman nag-deny saying na hindi naman tinanggal sa trabaho yung empleyado. O, sa ganong sitwasyon, ang topic natin pumapasok to give importance sa ebidensya, sa ebidensya kapag nalagay ang empleyado, yung complainant sa ganong sitwasyon, Ang ang nangyayari kasi kadalasan or ang nangyayari kasi sa ibang sitwasyon ay yung mga empleyado na tinanggal daw at illegal daw ang pagtanggal dahil sila ay naapi, sila ay hindi tinrato ng maganda, sila ay pinag-initan, sila ay hinaharas. Marami pang mga pangyayari na malungkot na nakakaapekto sa mga empleyado mentally, emotionally, and even physically. So sa ganung nararamdaman nila, sometimes sinasabi na nila na parang tinanggal na rin sila sa trabaho. And then, sa ganung sitwasyon,
itong mga empleyadong nalagay dito, nagsasampa yan ng illegal dismissal complaints sa labor against sa kanilang mga employers, no? Ang tanong ngayon diyan, paano tinatrato ng labor arbiter ang ganong kaso na may illegal dismissal pero walang papel na siya ay tinanggal? So paano bang process of resolving, no? Ano ang mentality ng ating arbiter pagdating sa ganon? Ganito ang sistema kasi niyan. Ang batas natin, malinaw naman sa dating article 277 ng ating labor code na yung employer merong karapatan na magtanggal ng empleyado, pero ang kanyang decision para tanggalin ng empleyado ay without prejudice, no, doon sa karapatan ng empleyado na i-challenge and dismissal in court, parang ganyan. So in short, ang mga employer may karapatang mag terminate ng empleyado. In fact, yan din sinasabi ng Article 297 ng Labor Code sa ngayon, ano. Pero may mga pagkakataon na ang pagtanggal hindi ganoon kaklaro, no? So ang rule kasi natin, pag mayroong nag-complaint na siya ay illegally dismissed from work, ang impression lagi natin diyan, si employer ang may burden of proving na valid yung kanyang pagtanggal. So may just cause, no? Paano malaman kung valid? So sinunod ba ni employer yung just cause na nakalagay doon sa Article 297 ng Labor Code or authorized cause sa Article 298 at saka Article 299, ano? And then sinunod ba niya yung procedural due process na nakalagay sa kaso ng King of Kings Transport Incorporated versus Mamac, yung mga two notice rule, twin requirements of notice and hearing, yung mga ganon. Kung sinunod ba niya, no? Ang rule na yan, however, nag-a-apply lang yan kung settled na yung tanong na tinanggal ba talaga? Tinanggal ba siya talaga, no? So, pag sinabi mo tinanggal ba siya talaga, may papel ka ba? Asan na yung notice of termination mo, written, na pirmado ng employer? So, sa example ko natin kanina, sinasabi natin na pinag-initan lang, hinaras, na pinahirapan siya, no? Kaya malamang walang papel yun. Hindi siya talaga, hindi mo makikita na talagang tinanggal siya by just asking for documents kasi wala nga. Doon napapasok nga yung importansya ng ebidensya kasi ang sabi ng ating batas, bago pa pumunta sa tanong na legal ba o hindi legal ang pagtanggal sa empleyado, kailangan muna masagot ang tanong na tinanggal ba talaga. Para masagot yan, kailangan may magpresenta ng ebidensya, no? So, sino ang magpipresent ng evidence? Para patunayan na siya nga ay tinanggal sa trabaho, ang complainant ang magpipresenta ng ebidensya. So, si complainant, halimbawa, magpakita ng sulat na siya ay tinanggal na sa trabaho o yung notice of termination. Sa example natin, wala nga eh. So, ano yung magiging proof niya? Kung pabaya si complainant, wala siya magiging proof dyan. Kasi, paano patutunayan? Hindi pinaniniwalaan ng laway sa labor arbiter, sa labor case. Walang naniniwala sa laway dyan. So, dapat, pag sinabi nating ebidensya, papel or anything na ma-convert mo sa papel. Sa panahon ngayon na mauso na yung computer, ebidensya na pwede mong i-print sa papel, email na pwede mong i-print sa papel, chat messages na pwede mong i-print sa papel, text messages, at kung ano-ano pang mga like Facebook messages, no, sa mga comments, mga post sa Facebook, sa group page ninyo, yung mga ebidensya na pwede ninyong i-print na nagpapatunay na kayo nga ay tanggal na sa trabaho. Yun, kailangan yun. Kasi
nasa complainant yung unang burden of proof. Ang burden of evidence to prove na siya ay tinanggal sa trabaho. Kasi hindi yan pupunta sa step 2 si labor arbiter kung hindi pa napatunayan ang step 1. So in short, kung titingnan natin, ang step 1, prove muna kung merong termination na nangyari. Step 2, prove na valid ang dismissal. Okay? So sa step 1, sino ang may obligasyon na magpakita ng ebidensya? Si complainant. Pag na-satisfy na ni complainant ang step 1, nakapagpakita na siya ng ebidensya, patunay na siya ay tinanggal sa trabaho, pag pupunta na si arbiter sa step 2, legal ba o hindi legal ang pagtanggal sa kanya? Yun. So, itong sinabi nating importansya ng ebidensya para dun sa step 1, para patunayan na merong na tinanggal sa trabaho si empleyado. Kasi hindi naman kayo mag-proceed sa step 2 pag hindi nyo napatunayan ng step 1. Madidismiss lang yung kaso mo. Ha? O, so doon sa mga sinabihan lang, chinat lang, na wag na kayong pumasok, tanggal ka na, magpahinga ka na, tuluyan na, o ganon. Eh di, i-print nyo yan, ipaprint nyo sa opisina. Ang mga pictures niyan. No. Kung may mga ganon kayo, at hindi kayo marunong sa computer, pwede kayo pumasyal sa opisina ko dito. Magpa-assist kayo sa staff natin dyan na matulungan kayo mag-print para ma-preserve yung inyong mga ebidensya. Na? And then, meron naman sitwasyon na na hindi naman pinapasok na sa gate, pinauwi, pinaalalayan sa gwardiya para lumabas. Pag may mga ganong sitwasyon kayo, siyempre, hindi mo naman mapicturean ang verbal. O, paano mapicturean yun? No, doesn't make sense. So, pag mga ganon ang gagawin ninyo, punta na kayo sa barangay. Halimbawa, ang opisina ninyo, nasasakupan ng barangay A sa Makati o ganyan. O, pagka doon ang location ng inyong kumpanya, hindi na kayo pinapasok, barred kayo sa gate, barred kayo sa gwardiya, ban na kayo doon sa warehouse, mga ganyan. Ang gawin ninyo, pwede na kayong dumulog sa barangay at ipalagbok ninyo doon na kayo hindi na pinapasok ng inyong kumpanya sa araw na yan. So pwedeng pumunta ang barangay kapitan, samahan kayo o kung sino man doon sa kagawad, tanungin para kumpirmahin kung ganun nga ang nangyayari doon. No? Yung mga barangay kapitan naman walang jurisdiction yan, yung barangay, para i-resolve ang labor dispute. Labas sa katarungan pambarangay law yan. Pero sila, magandang source of record yan later on para patunayan na ikaw nga ay tinanggal sa trabaho. Yung step 1 na sinasabi natin, proof na ikaw ay tinanggal, yan ang value, no? Kapag napablatter mo sa barangay na hindi ka na pinapasok din sa opisina mo. Okay? Although wala lang jurisdiction ng mga yan, is the record that you're after. May ibang tao nakakaalam, ibang opisyal dyan sa barangay nakakaalam, hindi na kayo pinapasok. Ibig sabihin tanggal na kayo, di ebidensya yon. O, pagka nailagbok, ipa-photocopy nyo yung logbook, picturean ninyo. O, then, yan ang gagamitin ninyo ngayon, patunay na tinanggal na kayo sa trabaho. Now, I'm not saying this na para anuhin ninyo ang employer ninyo. I'm saying this para naman ma-address naman yung practices ng ibang mga employer dyan na sobrang kalokohan naman, na pinabanan nila sa gwardiya yung mga empleyado nila, tapos ngayon, pagdating sa labor, babaliktarin pa. Palalabasin pa na yung mga empleyado ang ayaw pumasok, samantalang in-instructan nila yung gwardiya nila na huwag papasukin ng mga empleyado. So ito, ini-inform lang natin yung mga tao kung ano ang dapat gawin, kasi napaka-disadvantageous pagka ang gwardiya mag-affidavit pa yan hindi ko naman yan binano, di ba, magsisinungaling pa. So let's make this field an even playing field, para malaman naman itong mga empleyado kung anong dapat nilang gawin. So wala tayong problema dun sa mga employer na matino, maayos, 'di ba? Na pagka tinanggal yung empleyado, meron notice of termination talaga. Pero may mga employer kasi na gusto nila mag-resign na lang yung empleyado. Kaya pressure ang ginagawa nila hanggang sa one day hindi na napapapasukin doon sa gwardiya, sa gate, no? Pababan. Yung mga ganon. So, guys, yung mga empleyado na nakikinig, kung nalagay kayo sa ganong sitwasyon, preserve your evidence. Kapag text, chat, message yan, ipaprint na ninyo. Ngayon, kung yan ay mga
binan kayo mismo sa hindi kayo pinapasok ng araw na yun sa inyong opisina, pumunta na kayo sa barangay, pa-record niyo, ipalagbok ninyo. Yung mga kagawad, mga kapitan, pwede na kumpirmahin yan, pupuntahan ng gwardiya, tapos magbibigay sila ng statement. Pwede na ganun, ha? So, ito hindi ko pinagsasabong yung employer-employee, ha? Sinasabi lang natin ang tamang paraan kasi most of the time, ha, yung mga employer, control nila yung sitwasyon, control nila yung gate, control nila yung gwardiya, control nila yung mga empleyado nila. Kung gagawa sila ng kalokohan, talagang walang magawa itong mga kaawawang complainants natin, mga kawawang empleyado natin. So, we're trying to make this field even, no? Para pantay ang ating laban. Okay? So guys, I hope you learned something from this video. Pasensya na kayo at ginawa ko to dito sa kama kasi nga ayaw kong mawala sa isip ko tong topic. Alis ako mamaya, may mga lakad tayo. So guys, I hope you learned something from this video, and if you find this helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, your managers, your co-workers, or anybody you think that they benefit from this video. Please share. And again, from the bottom of my heart, thank you very much, and I hope to see you in my next video. God bless.